Narito na po ang episode 470 ng Abot Kami ng Pangarap mga kapuso, araw ng Lunes. Nagsimula na nga yung mga program at tinawag na nga ni na Nurse Evan at Nurse Karen ang mga apo ni Sir Pepe para mag-perform ng kanilang sayaw at feeling blessed pa nga yung music. Naaliw ang mga bata at habang sumasayaw sina Annalyn at Justine, hindi nila namamalaya na kinukunan pala sila ng video ni Giselle at napansin ito ni Lynette. Kaya naman hindi na nga lang siya nakapagsalita dahil malayo siya rito. At ngayon tinawag ni Annalyn ng mga kaibigan niya para magsayawan at magsama-sama sa gitna ng entablado. Natuwa naman na tumayo sina Doc Ken kasama si Doc Yula at Doc Joanne. Sumunod na rin sina Dr. Luke at Doc Lindon, pati na rin ng ibang mga nurses. Kaya naman ay pumunta sa labas si Giselle nung matapos na ang kanilang performance para panoorin yung video ni Justine. At talagang aliw na aliw siya dito. Hindi niya napansin na nasa tabi niya pala si Lynette. Sabi ni Lynette, "O Ma'am Giselle, ba't po kayo nandito sa labas? Ano pong ginagawa niyo?" Sabi naman ni Giselle, eto, tinitinan ko yung pagsayaw ni Justine. Ba't hindi ko kayo pumasok sa loob? Tara na ho." "Ay hindi na, okay lang ako dito, Lynette. Tama na sa akin yung makita ko yung anak ko na sumasayaw. Sapat na sa akin yun. Kesa naman yung pumasok ako sa loob, baka makasira pa ng mood ng anak ko." Nakita mo naman tong sayaw ni Justine, di ba? Nakakatuwa. Ang galing-galing pala niya sumayaw. I'm really proud of her. Tapos niyakap siya ni Lynette dahil naawa sa kanya para i-comfort din siya. Sabi niya, "Noon, Lynette, hindi ko maunawaan yung mga ibang magulang kung bakit nila kinukunan ng video or pictures yung mga anak nila. Pero ngayon na-realize ko na kailangan pala kumuha sila ng mga documents ng mga alaala ng kanilang anak hanggang sa paglaki. Para nga naman kahit papano napapanood or nakikita nila yung mga ginagawa nito. At ang nakakatuwa nga lang, yung kinukunan kong video is matanda na, malaki na. At mas matangkad pa kaysa sa akin." Sabi naman ni Lynette, "Wala ho kasi sa edad yan eh. Ako nga ho, kahit kung ano na ang edad ni Annalyn, kinukunan ko pa rin siya ng pictures saka videos. Nakakapangsisi nga lang ho kasi nung bata pa siya, hindi ko pa po siya kinukunan ng mga litrato. Wala pa po kasing camera yung cellphone ko. Kaya ngayon po, hindi ko pa rin po inihinto yung pagkuha ko ng mga pictures sa kanya. Pero meron po kayong papakiusap sa inyo, Ma'am Giselle. Pumasok na ho kayo sa loob, total nandito na rin naman po tayo." Kasi nakiusap si Giselle na kung maaari kunan ni Lynette ng litrato si Justine. Ngayon meron doon mga kabataan na naglalaro at hindi nila sinasadya na madali si Andoy, yung bagong karakter dito sa Abot Kami na Pangarap. Nakita ni Justine kaya nilapitan niya yung bata at nakita niya na may sugat ito. Sabi niya, "Nasaan ba ang nanay mo? Gamutin natin tong sugat mo." "Ayoko po, gusto ko po nanay ko po ang gumamot nito. Wala po kasi siya, iniwan niya ako eh." Sabi ni Justine, "Alam mo, Andoy, hindi lahat ng mga magulang kapag iniwan ng kanilang anak is hindi na sila mahal. May mga reason sila. Pero kahit na hindi ko pa nakikita ang mama mo, alam ko at ramdam ko na mahal ka nun. Hindi ka nun pababayaan. Kaya ikaw, Andoy, huwag ka nang malungkot. O pwede ba sa pagkakataong ito, maging magkapatid muna tayo? Ako muna ang ate mo." "O sige po ate," sabi ni Justine. "Ate Justine ang itawag mo sa akin." "Okay po Ate Justine." "O paano na? Pumunta ka na doon sa mga kalaro mo, sumama ka na sa kanila." Kinomfort ni Justine yung bata kasi nga nakarelate siya. At sabi niya, "O ito secret lang natin to Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo lang. Kung may pagsasabi kahit kanino, parehas din kasi tayong iniwan ng nanay. Wala rin akong nanay ngayon, iniwan din niya ako, pero kahit papano, alam ko rin naman dahil napatunayan ko na mahal niya ako. Kasi hinahanap niya ako eh. Saka mahal na mahal ko yung nanay ko," sabi ni Justine. Ngayon, nung nakalis na nga yung bata, nahuli nga ni Justine na nandun pala si Annalyn sa likuran niya nakikinig. Sabi naman ni Annalyn, "Mahal na mahal mo pala ang mami mo," sabi niya. "Sinabi ko lang yun doon sa bata para gumaan yung loob niya. Mas maigi na yung mabuhay sa kasinungalingan, di ba? Para pagaanin naman yung loob niya. Malalaman din naman niya yung paglaki niya." "Teka, ba't ganyan ang reaction mo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin?" sabi ni Justine. Sabi naman ni Annalyn, kasi naman expected ko na mapapatawad mo na si Tita Giselle. Expected ko na mahal mo talaga siya. Di ba? Inakala kasi ni Annalyn na talagang okay yon, totoo yung pinakita ni Justine. At ngayon, sabi naman ni Annalyn, dagdag pa niya,
ano, na nalulungkot lang daw talaga siyang isipin kasi nga ganito pa nga rin yung asal nga ni Justin. Hanggang sa nagulat nga sila kasi nga dumating na nga si Giselle kasama si Lynette. Ngayon sabi naman ni Justin, pinapunta mo siya dito? Anong ginagawa ng babae niyan dito? Sabi naman ni Annalyn, Justin, gusto ko lang makausap ng mami mo. Huwag kang magalit sa kanya, sa akin ka magalit. Ako ang harapin mo. Sabi naman ni Justin, bakit mo siya pinapunta dito? Sabi ni Giselle, hayaan mo na Justin, hayaan mo na Annalyn. Aalis na lang ako para sa kabubuti rin ng lahat. Pasensya ka na Justin. Sorry kung naistorbo kita. Alis na ako. Wait, sakit lang. Wait. Tingin siya no. Nandito ka na rin naman. Mabuti pa mag-stay ka na. Pero maigi lang, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag na huwag kang lalapit o didikit sa akin at huwag mo akong kakausapin. Sabi naman ni Giselle, salamat. Salamat Justin. At umalis na nga tong si Justin, di ba? Kasi nga nawalan siya ng gana. Ngayon lumapit si Annalyn. Sabi ni Giselle, wala kang kasalanan Annalyn. Masaya ako kasi hindi ako pinaalis ng anak ko. Ngayon ito namang si Lynette, kausap si Carlos sa labas. Sabi niya, nasa East Ridge ka pa ba? O sige, pagkatapos ng duty mo, pumunta ka kagad dito ha. Nakita niya si RJ na nasa labas. O RJ, ano ginagawa mo rito sa labas? Di ba dapat nasa loob ka? Naalala ko lang kasi si Papa. Kasi dapat nakikita niyo itong pangyayaring to. Kaso nakoma siya eh. Nalulungkot talaga ako. Hindi niya to masisilayan na sama-sama yung mga apo niya pati pamilya niya kasama ang mga bata. Alam mo RJ, katulad mo si Papa mo, si Sir Pepe, matatag, malakas sa loob at talaga may prinsipyo. Alam mo ba nung na-aksidente ka, lumaban ka. Kaya kita mo ngayon katayuan mo. Ito ka na ngayon dahil lumaban ka sa buhay para makasurvive. Sabi naman ni RJ, paano kung matulad sa akin na mawala ng alaala? Sabi naman ni Lynette, alam mo maaring ganun nga din. Maaring matulad sa sayo kapag nagkamali na siya. Pero what if babago pala? Paano kung magising pala si Sir Pepe na meron pala siyang naalala? May mga bagay pa siya na gustong sabihin sa inyo. Kasi RJ, ganito lang yan. Dito sa mundong to, marami mga positibong bagay, kakunti lamang ang mga negatibo. Kaya choice natin ang maging masaya. Sabi ni RJ, maraming salamat talaga Lynette kasi pinapagaan mo yung loob ko. So yun na nga, sabi nga ni Lynette, RJ tama na kasi lumapit si RJ kumbaga parang tinake advantage niya. O sabi ni Lynette, papasok na ako sa loob. Samantala ito namang si Harry, binigyan niya ng regalo si Annalyn. Teka, ano ba to? Ba't ito pa talaga? Ito pa talaga yung picture na ginamit mo, sabi ni Harry. Maganda ka kaya dyan. Alam mo, Annalyn, kaya kita binigyan ng ganyan kasi ang dami kasi nangyari sa buhay mo nitong past few days. Malungkot ka. Pagkatapos, sensitive ka masyado. Madaling uminit ang ulo mo, minsan. Kaya gusto ko matabunan ng happiest memories and happiest moments yung mga lungkot na nararamdaman mo kasi feel ko natatabunan ng lungkot yung happiness na nararamdaman mo. Ngayon dumating yung mga kaibigan ni Annalyn na istorbo sila. Gift giving na, doktora, tara na. Sabi naman ni Annalyn, sige na, sunod na ako doon sa loob. Harry, maraming salamat ha. Sabi ni Harry, ang galing talagang tumiming. Pagkakataon niya na nga talaga di ba? Para masolo si Annalyn kasi nga wala nga si Regan. Samantala si RJ lumabas siya para kunin nga yung regalo sa loob ng sasakyan. Nakasalubong niya si Carlos. O RJ, nung ginagawa mo ito sa labas, kukunin ko lang sana yung regalo sa loob ng sasakyan ko kasi gift giving na. Pagkatapos nun, alis na rin naman ako. Saka siya nga pala, nagkita kami ni Lynette, nagkausap lang kami tungkol kay Papa. Yun lang yun. Pagkatapos nun, wala na. Nasan nga pala si Lynette? Nasa loob siya. Teka lang RJ, ba't parang nagsasabi ka yata sa akin? Parang umiilag ka yata sa akin. Wala lang naman Carlos, sinabi ko lang naman yan para hindi na magkaroon ng problema sa atin. Pagkatapos nito, alis na rin naman ako pagkabigay na regalo. Hindi RJ, dumito ka na. Hindi naman maganda kung aalis ka kasi nandiyan ang anak mo. Okay lang sa akin yun, total, Pasko naman. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Ngayon, eto na nga, nagbigay na nga sila ng mga regalo at talagang tuwan-tuwa ang lahat.
yung buong pamilya ni Annalyn saka ni RJ, 'di ba? Sama-sama sila na sinalubong ang Pasko kasama ang mga bata. Napasaya nila yung mga bata, pati na rin yung mga malalapit na kaibigan ni Annalyn. Talaga nagtulong-tulong talaga sila at nakita nga ni Annalyn na masaya si Justine at ganoon din si Annalyn. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Pakatunghayan natin bukas araw ng Martes episode 418 ang next episode ng Abot Kamay na Pangarap. Ang muling pagbabalik ni na Justin at Eric sa Amerika, napipigilan ni Giselle. Napatanong siya kung ano ba talaga yung dahilan ba't sila aalis. Sabi naman ni ah, Justin na meron daw siyang application sa Amerika at doon na raw siya magsisimula magtrabaho. Ngunit binigyan siya ng offer ni Giselle na kung maaari pwede siya magtrabaho sa Apex. Meron naman siyang posisyon para doon, di ba? Ang maging co-owner ng Apex. At heto pa ang isang magandang balita. Napili nga ni Mr. Hiroshi itong sina Doc Lindon sa si Doc Annalyn na pumunta ng Japan, di ba? Para sa pagsasagawa, para bang magkakaroon ng di ba, ng switching ng mga doctors, ng mga delegates at napili silang dalawa. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Carlos, tinutulan niya. Pipirmahan lamang daw niya yung approval kay Doc Lindon pero kay Annalyn hindi daw muna, parang pag-iisipan pa niya. So ito yung malaking problema, no? Matutuloy kaya ito or hindi? Yan ang ating pakatunghayan mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ko sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso. Happy New Year sa lahat. Happy viewing and God bless us all.